Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Austin Reeves ay nagpapakita ng larong superstar tuwing siya ang main ball handler ng Lakers dahil umaangat nga ang kanyang usage rate at siya din ang nagpapatakbo ng buong opensa ng team. Ganun pa man, nabanggit nga natin na kahit anong ganda ng nilalaro niya, kung mananatili siyang kakampi ni Luka Doncic ay lagi lang siyang magiging number 2 option at hindi siya mabibigyan ng legit chance na maging ang main man ng isang team. At hindi naman ito kasalanan ni Luka. Nagkataon lang na iisa lang nga talaga ang bola. Perfect example nga nito ay si Jalen Bronson. Nakita lang nga ang kanyang star potential nang ma-injured si Luka at pangunahan niya ang Dallas Mavericks sa ilang panalo sa playoffs laban sa Utah Jazz. Subalit pagbalik ni Luka ay back to number 2 option nga siya. Hindi nga natin malalaman na may kakayahan pala siya na maging number 1 option at pangunahan ang team na tulad ng New York Knicks sa playoffs kung nanatili lamang siya sa Mavs at nagsettle siya sa pagiging number 2 option tuwing naglalaro si Luka Doncic. At posibleng ito ang isang bagay na dapat titigan ng mabuti ni Austin Reeves. Isang beses lang nga siyang dadaan sa kanyang prime at kailangan niyang gumawa ng desisyon sa off-season kung mananatili ba siyang second option sa guard spot tuwing naglalaro si Luka o lilipat siya sa team tulad ng Milwaukee Bucks kung saan hindi man siya ang number 1 scoring option subalit mabibigay sa kanya ang kalayaan na itakbo ang opensa. Dahil 26 years old ngayon si Austin Reeves, 27 sa off-season. Kapag pumirma siya ng 4 or 5 years na kontrata ay basically ito na nga ang prime niya. 27 to 32 years old, hindi ka na nga babalik pa sa mga edad na yan mga kaibigan. Kaya naman magiging crucial nga ang performance si Austin Reeves ngayong wala si Luka at LeBron sa decision making process niya next off-season. Sa palagay nyo ba ay dapat nagayahin ni Austin Reeves si Jalen Bronson at humiwalay kay Luka upang lumabas ang full potential nito? O manatili lamang siya sa Lakers bilang ang number 2 or 3 option sa possibly mas mababang sahod? Habang bigyan din natin ng pansin ng Chicago Bulls, tahimik lang nga ang team na ito subalit perfect 4-0 na nga ang kanilang record. Kahit na nawala na sa team nila sila Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Zach LaVine at Alex Caruso, ang team na ito ay magandang tinatakbo sa pangunguna ni Josh Giddey at Matas Buzelis ngayong season. At wala pa nga sa kanilang lineup ngayon si Kobe White na may injury at nag-average nga ito last season ng 20 points and 5 assists per game. Posibleng nahanap na nga ng Bulls ngayon ang kanilang cornerstone ng franchise sa 23-year-old Josh Giddey at 21-year-old Matas Buzelis. Ngayon nga ay kailangan na lamang nila itong i-develop at bumuo ng team na magiging fit sa timeline ng dalawang to. Ibig sabihin ay kumuha ng mga players sa pwedeng makasama nila sa susunod na 5 taon upang mabuo ang kanilang team chemistry at sabay-sabay silang mag-develop hanggang sa maging lehitimong contender sila sa Eastern Conference. Magagamit din nga nila ang veteran presence ng tulad ni Nikola Vucevic na solid production pa din ang pinapakita hanggang ngayon. Sa palagay nyo ba ay intro boys lamang ang Chicago Bulls o totoong malakas na ang team na ito?